Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So ngayong araw, still sila Bossing Vic Soto at pamilya po niya ay nasa Hong Kong pa din at ine-enjoy ang kanilang vacation since pre-recorded nga po ang Monday and Tuesday. Miyerkules pa ang live nila, kaya Miyerkules pa natin makikita ng live na live si Bossing Vic Soto. Samantalang inilabas naman po ni Ma'am Cristina Ignacio ang ilang kuha po ni Jerome Ibardome dito po sa Papua New Guinea na kung saan ay umattend nga siya ng event nitong nakaraan. Ayon nga dito, some snaps from the Papua New Guinea event. It's truly nice to see fellow Filipinos supporting Jerome even outside the country. So nakakatuwa lang mga Kadabarkads dahil kahit ibang lahi po ay nare-recognize ang talento ni Jerome Ibardome. Sabi nga dito, as we know it, Jerome's event was sponsored by a prominent political figure in Papua New Guinea. A fundraising event, buti pa sa ibang bansa nare-recognize na ang talent ng ating Pinoy Elvis. Sana lang ganun din ang ating ilang prominenteng tao na di lang i-recognize kung di tulungan, masuportahan ng tulad ni Jerome Ibardome na may natatanging galing at ngayon nagdadala na ng dangal at galing ng lahing Pilipino at hinahangaan na sa ibang bansa. For Jerome, we wish and pray for your success, most especially in the international stage. Katulad ni Alex Yala, kayo ay mga inspirasyon ng mga kabataan, lalo na ng mga kababayan natin sa iba't ibang sulok ng mundo na hirap at malayo sa pamilya ay binibigyan nyo ng pag-asa na panghawakan nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Samantalang silipin naman natin ang kaganapan ni Jose Manalo kahapon, araw po yan ng linggo. Since Sunday nga po, quality time with family po ang nangyari. Nagsimba po sila, kumain sa labas, and syempre namasyal with Virgin Maranan kasama po si Jose at kanilang mga anak. And speaking of Jose Manalo, kahapon nga po, inilabas na po yung naging guesting nila sa Tony Talk kasama syempre ang Jowa Pau. Sobrang saya po ng mga naging usapan nila doon mga Kadabarkads kasi talagang binalikan po nila yung mga nakaraan kung saan sila nagsimula at paano sila napunta sa Itbulaga. At isa nga sa mga binalikan nila doon mga Kadabarkads ay yung nangyari po sa Itbulaga kay Tony Gonzaga, yung pagkain po ng hipong buhay. Sabi niya doon kung hindi niya daw po yun kakainin, natapusan na daw niya sa Itbulaga kaya pinilit niya daw itong lunukin mga Kadabarkads. Tapos yung mga ibang Dabarkads naman natin, pinapainom daw siya ng tubig para nga naman malunok agad. Pero sabi nga doon, bakit tubig? E di nabuhay daw yung hipon sa ating tiyan, kaya dapat daw suka. Sobrang saya mga Kadabarkads ng mga naging usapan po nila doon. Talagang binalikan po nila yung mga nakaraan at marami nga pong Dabarkads yung nabitin. At ayon nga po sa kanila, sana daw ay magkaroon ng part 2 ang Tony Talks with Jowa Pau. At alam nyo ba mga Kadabarkads, in just 21 hours, pumalo po ng 1.3 million views agad ito. Ganyan ka-relevant ang mga Dabarkads natin. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Queen Amber Torres na kung saan ay nakuha na po ng GMA Network. Kung inyong natatandaan mga Kadabarkads, nagbahagi po ng taping si Queen Amber Torres nitong mga nakarang araw. Nagaganap nga po siya dito sa Firewall sa prime time, and meron din po siyang naging comment dyan na sa GMA nga daw ito ipapalabas. Sabi po ni Queen Amber Torres, nag-explain siya, sa GMA po na new show po. Hindi po ako umalis sa Itbulaga, wala lang pong project para sa akin sa ngayon. Chill lang po tayo, may tamang oras po ang lahat. Manifesting. Meron kasi mga nagtataka na bakit daw nakuha ng GMA, bakit daw lumipat sa GMA. Then meron naman pong mga nakakaintindi sa kanya. Sabi po dito, tama yan Amber, basta may opportunity, go. Kahit saan pa yan. Hindi naman pwedeng maghintay ka sa walang kasiguraduhan kung kailan ka i-guess man lang o ibalik sa EV. Tsaka ang EV, okay lang sa kanila yan. Na-explore mo ang mundo ng entertainment kasi di sila madamot. Napakarami na nilang contestant na nasa labas ng EV na sumikat. Isa
pa, di naman pwede lahat ng winner sa mga contest nila magstay po sa Itbulaga, na which is true mga Kadaber Cats. Kung saan po may opportunity, doon tayo magstay. Para nang sa ganun mahasa din po ng tuluyan si Queen Amber Torres. For sure may kontrata yan at pumerpa po yan ng kontrata mga Kadaber Cats dito sa Firewall sa prime time po ng GMA. Kaya congratulations na lang Queen Amber Torres. Huwag mo na lamang isipin yung mga nambabati ko sa'yo, yung mga nagsasabi na bakit andyan ka, okay lang yan. Diba? Explore mo lang yung mga opportunity, yung talent mo na binigay sa'yo, gamitin mo. Kasi kahit ano namang mangyari, diba? Tatak Itbulaga ka pa din. At sa Itbulaga ka, unang nakilala. At hindi yun mabubura ng kahit sino man at kahit nasaan ka. By the way, makakasama pala ni Queen Amber Torres ang mga bigatin pong artista ng Kapuso Network. So ito po ay directed by Rico Gutierrez, starred Kylie Padilla, Miguel Tan Felix, Kailin Alcantara, Jack Roberto, and Buboy Villar. So yun po yung coming soon sa GMA Prime Time. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang tungkol nga dito sa pagsa-shutdown nga po ng analog in Mega Manila. So makakaapekto daw po ito 1,000,000 households. So damay ba dito ang Itbulaga? Sabi nga dito, more than 1 million household in Mega Manila area that continue to rely on analog signals for watching television are expected to be affected by the planned analog TV shutdown in the region this year. Based on a study conducted by Kantar Media Philippines Commission by the Department of Information and Communication Technology, DICT, in late 2024, around 1,449,615 households in Mega Manila, or 20%, still use analog signals to watch their favorite television program. Meanwhile, the research found a strong penetration of digital television in the region. Around 4,998,775 households, or 68.9%, are already using digital terrestrial television boxes such as ABS-CBN TV Plus, GMA Apart Box, and Sulit TV of TV5 Network. Another 797,599 households, or about 11%, are subscribed to pay TV operators including Sky Cable, Signal TV, and the other local cable providers. According to the research firm's interpretation, Mega Manila is largely prepared for the scheduled analog shutdown this year, although the remaining 20% of households that could still be affected should not be overlooked. So, ibig sabihin mga Kadaber Cards, maapektuhan din daw pala itong TV5, pero yung iba naman po na naninirahan dito sa Mega Manila ay prepared na nung nakaraang taon. Pero, paano naman yung mga hindi po prepared? Diba? Ibig sabihin, maapektuhan din sila at maaari din pong makaapekto yan sa magiging ratings ng mga programa po dito sa TV5, lalo na po sa non-time show na Itbulaga. Pero may mga organic viewers na po ang Itbulaga, di ba mga Kadaber Cards? Kaya gagawa po sila ng paraan para po makapanood ng programang Itbulaga. So, paano mga Kadaber Cards? Hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.